Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin yung Hana Cell Group ng KSA JLGM Outreach. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. And of course, gusto kong pasalamatan si Imelda Nucom. Salamat po sa super thanks. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, this week po, magkakaroon po tayo ng panibagong series, Understanding the Gospel. Alam niyo po kasi dito sa ating programa, iba-iba ho yung paglago ng mga Kristiyano at meron pang mga bago lang na mananampalataya. I just want to make sure that we all understand the gospel. So kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, para sa itong mga devotions na to, para mas lalo pang lumalim ang iyong kaunawan, ang ating kaunawaan patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ikaw naman ay bago pa lang, no, nagsisimula ka pa lang sa iyong paglakad, bagong Kristiyano ka pa lamang, ngayon mo palang naunawaan yung ebanghelyo, ito yung para sa iyo rin itong mga devotions na ito. Now, pag sinabi po nating gospel, yung pinaka maikling pakahulugan po niyan ay good news. Ibig sabihin, mabuting balita. Ang Diyos po ay merong mabuting balita para sa atin. So, yan po yung tatalakayin natin for the whole week. Now, magsimula po tayo dito sa talatang ito, sa Genesis chapter 3 verse 15. Yung mga nag-aaral po ng Biblia, tinatawag po nila itong first gospel or proto-evangelion. No? Proto means first, evangelion means gospel. No? First gospel, proto-evangelion. Now, minsan kasi naisip natin yung gospel nasa New Testament lang eh. Pero actually, sa Genesis chapter 3 pa lang, nandun na yung gospel. Ito po yung mabuting balita. Sabi po rito, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Sa Tagalog po, ikaw at ang babae ay mag-aaway, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Now, para mas maintindihan natin anong nangyayari dito sa Genesis chapter 3 verse 15. Ganito po yan. Nung mga panahon na nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, nilikha silang walang bahid ng kasalanan. Hindi pa sila nagkakasala. Pero there was a time na si Satanas, tinukso niya si Eva at na kumain ng prutas na ipinagbabawal ng Diyos. At si Eva ay natukso nga. Kumain siya, binigay niya rin si Adan, nakasama niya during that time. Si Adan, hindi niya sinaway si Satanas, hindi niya rin protektahan si Eva. So, napakalaking kasalanan ni Adan noon. Kasi magkasama sila eh. Nung tinukso ni Satanas, habang siya ay nasa anyong ahas, no? Nung tinukso ni Satanas, si Eva, nandun si Adan. At si Adan yung inutusan ng Diyos, Adan, protektahan mo yung creation, protektahan mo yung asawa mo, protektahan mo yung buong nilikha, ikaw yung inassign ko dyan. Dapat ang ginawa ni Adan during that time, dinurog niya yung ulo ni Satanas. Dinurog niya yung ulo ng ahas. Pero ang ginawa niya, nagpatukso siya. So, si Eva, nagpatukso kay Satanas. Si Adan, binigyan ni Eva ng prutas na pinagbabawal ng Diyos. Natukso rin siya. At nagrebelde sila sa Panginoon. No? Sumaway sila sa Panginoon. Because of that, sa Genesis chapter 3, makikita niyo po yung fall of humanity. Kapag sa mga Bible niyo, merong mga parang title yan, no? Fall of humanity. Anong ibig sabihin po nun? Nahulog ang tao sa kasalanan. Kaya ang lahat ng mga tao na magmumula kay Adan at Eva, maging lahat ng mga bansa na magagaling sa kanila, rebelde sa Diyos. Kaya nga po lahat tayo ay nagkakasala laban sa Diyos. Kasi ever since na nahulog ang tao sa kasalanan, talagang ganun na lang yung ginagawa natin all the time. No? Simula pagkabata natin, hindi ililipas ang isang araw na hindi tayo magkakasala sa Diyos. Laging ganun. Nagre-rebelde tayo sa ating Panginoon. Now, lahat po ng kasalanan natin ay merong karampatang kaparusahan. Dahil po ang Diyos ay hustisya. Meron siyang hustisya na hindi kayang lusutan ng tao. Pwede nating lusutan yung hustisya ng mga hukom dito sa mundo, yung mga judges, yung mga pulis, kaya nating lusutan yan. Pero yung Diyos, yung hustisya niya, hindi natin kayang lusutan. Lahat ng kasalanan ginawa natin ay may karampatang kaparusahan.
Now, meron pong tinatawag na final judgment in the future na lahat tayo haharap sa ating Diyos at ipagsusulit natin ang lahat ng ating ginawa dito sa lupa. Now, dahil po tayong lahat ay mapapahamak at mapaparusahan, dito po sa Genesis chapter 3 verse 15, gumawa ang Diyos ng pangako. Kausap niya po rito si Satanas. Parang ang nangyari nito, miniting niya si Satanas, si Eva, si Adan. Marahil si Jesus Christ nandun, nagaan yung tao, I'm not sure, no? Probably. Now, sabi ni God kay Satan, ikaw, Satanas, tsaka yung babae, yung lahi nyo mag-aaway yan. Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Now, dudurugin niya. Merong tinatawag siyang niya rito, niya. Marahil tinuturo ni God, eto, anak ko, si Jesus Christ. Dudurugin niya yung ulo mo, Satanas. Ikaw naman tutuklawin mo yung sakong niya. So, maikli lang to, pero nandito na yung gospel, yung mabuting balita. Ano po yon? So, ito po yung katuruan natin ngayong umaga. The first gospel. Anong nangyayari sa Genesis 3:15? Number 1 po, God's promise of the coming Messiah. Dito po sa Genesis 3:15, dito natin makikita yung pangako ng Diyos na merong Messiah, tagapagligtas, na darating. At yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi kumbaga, binantaan yan Diyos si Satanas, ikaw yung ulo ng kasamaan kasalanan Darating yung Messiah, ipapanganak mula sa babaeng ito. Mula sa lahi niya hanggang sa dumating yung panahon na yung Messiah, yung Kristo, ipapanganak at siya yung dudurog sa ulo mo. So, the promise of the coming Messiah, dito pa lang po sa Genesis chapter 3 verse 15. Sa same chapter kung saan nagkasala yung tao, dyan din gumawa ng aksyon, ng solusyon ang Diyos. Ganun niya po tayo kamahal, no? Hindi niya hinayaan na yung tao magpatuloy sa kanilang kasalanan nang walang pagliligtas, nang walang Savior, nang walang Messiah. Hindi niya hinayaan na yung sangkatauhan manatili na lang sa kanilang kasalanan at later on parusahan na lang dahil sa kanilang mga ginawang mga karumal-dumal na krimen. O kung hindi, of course, marami sa atin, hindi naman kriminal, no? Pero yung pagsisinungaling lang natin, pag-iisip lang natin ng malaswa, sa harapan ng Diyos, pare-parehong mga kasalanan lang din yan. Kaya lahat yan paparusahan ng Diyos. Pero salamat kasi nangako siya, the Messiah will come and He will be our Savior. And He will be our Lord. Savior to save us. Lord to rule over us. Ibig sabihin, paghaharian tayo ng Messiah. Pangalawa po, yung Genesis chapter 3 verse 15, yung first gospel na yan, dyan po nakasaad, this is our point number 2, God's announcement of the suffering of the Messiah. In-announce na ng Diyos na yung Messiah na yon magdudusa. Kaya ang sabi rito, dudurugin niya ang ulo mo. Yung Messiah ang dudurog sa ulo ni Satanas na hindi nagawa ni Adan. Kaya kailangan ng pangalawang Adan, siya ang Panginoong Jesucristo na dudurog sa ulo ni Satanas. At tutuklawin mo ang sakong niya. Ibig sabihin, si Satan may pagtuklaw sa sakong ng Panginoong Jesucristo. At marami pong mga nag-aaral ng Biblia, ini-interpret po nila yan na nangyari yan sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Yun na yung pinakapagtuklaw ni Satanas sa Panginoong Jesucristo. Merong suffering, merong pagdurusa. Bakit po? Kasi po ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang umako ng kaparusahan na dapat na tanggapin natin. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, sinabi niya, ako na lang yung mapaparusahan doon sa krus upang tayo ay hindi na maparusahan, maligtas mula sa kapahamakan. So, God's announcement of the suffering of the Messiah. And number 3 po, sa first gospel, sa Genesis chapter 3 verse 15, makikita natin yung God's declaration of the victory of the Messiah. Alam niyo po yung pagdurog sa ulo ni Satanas, ano po ito clear, crystal clear victory of the Lord Jesus Christ. Si Jesus tinuklaw lang, pero si Satan dudurugin ang ulo niya. Ibig sabihin, merong talagang malinaw na tagumpay ang Panginoong Jesucristo laban kay Satanas.
So ito po ang matatagpuan natin sa unang ebanghelyo, mabuting balita, na bagamat nagkasala ang tao, karapat-dapat parusahan, ang Diyos ay nangako ng Mesaya na darating bilang tagapagligtas, bilang Panginoon natin. Siya yung magdudusa, siya yung aako sa ating mga kasalanan, at the same time, siya yung mananagumpay na dudurog sa ulo ni Satanas. Pagtatagumpayan niya ang kasalanan, si Satanas at ang kamatayan. So, bilang application po, mga kapatid, dito sa mga talatang ito. Una, praise God for fulfilling His promise. Mabuhay po tayo na merong pagsamba, pasasalamat, walang hanggang pasasalamat. Dahil ang Diyos po ay nangako na tutubusin niya tayo. Ang Diyos ay nangako na maggagawa siya ng paraan upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang Diyos ay nangako na isusugo niya ang Mesaya upang maging tagapagligtas natin. So let's praise God. Ang buhay po natin, mga mananampalataya tagasunod ng Panginoong Jesucristo, ay buhay na napagsamba. Araw-araw nagpapasalamat tayo dahil sa mabuting balita ng Diyos, sa mabuting balita ng pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, believe that Jesus suffered on our behalf. Panampalatayahan po natin ang ating Panginoong Jesucristo nagdusa roon sa krus on our behalf. Ibig sabihin, tayo dapat yung nandoon sa krus. Tayo dapat yung sumisigaw na, Ama ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tayo sana yung nagdurusa ng, pagkakahiwalay sa Diyos. Tayo sana yung pinaparusahan ng Diyos. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, at pinakita ng Panginoong Jesucristo yung pagmamahal niya sa atin, siya yung umako ng kasalanan at kaparusahan na dapat tayo tumanggap. Si Jesus na walang bahid ng kasalanan, siya ay naging kasalanan doon sa krus. At lahat ng ating mga kasalanan inabsorb ng Panginoong Jesucristo sa kanyang katawan. At lahat ng ating kasalanan ay pinarusahan sa katawan ng Panginoon, hindi na po sa ating mga katawan. So yan po ay pinagpapasalamat natin at pinapanampalatayahan natin. So believe that Jesus suffered on our behalf. Mga kapatid, may mga nakikita po ako na mga videos, yung mga, alam niyo yung mga pang Semana Santa yun, I think, na mga pinapako si Jesus. Merong mga tao nililigtas si Jesus kasi ayaw nilang mag-suffer si Jesus. Meron pang sinuntok yung Romano na actor. Sinuntok pa niya kasi nga ayaw niya na sibatin si Jesus. Something like that. Marami akong mga nakikita ng gano'n, pero alam niyo po, yung pagdurusa ng Panginoon, that's for us Hindi tayo ang Savior ni Jesus. Nung mga bata tayo, siguro naisip ko yun ng bata ako. Kung ako nandun sa time ni Jesus, ililigtas ko siya dun sa krus Pero hindi ko gano'n Hindi tayo magliligtas kay Jesus, si Jesus ang magliligtas sa atin. At si Jesus siya yung sumalo ng kaparusahan na para dapat sa atin. Siya yung nagdusa. And we thank God for that. Yan po ay dapat nating panampalatayahan at ipagpasalamat dahil sa pamamagitan ng pagdurusa ng Panginoon, tayo ay naligtas. Pangatlo po, let's live a victorious Christian life. Ibig sabihin po, si Satanas, wala nang kapit, wala nang kamandag sa atin. Dahil pinagtagumpayan na siya ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo na ang naghahari sa atin, hindi na si Satanas, hindi na ang kasalanan. Hindi na po tayo pinaghaharian ng kadiliman. Tayo po ay pinaghaharian na ng liwanag ng ating Panginoong Jesucristo at nararapat lamang na tayo ay mamuhay ng mananagumpay laban kay Satanas at sa mga mali nating klase ng pamumuhay. Maging mananagumpay po tayo laban sa kasalanan. Tayo ay pinalaya na ng ating Panginoong Jesucristo. So, para po sa ating discussion, in your own words, how would you explain the first gospel to your family and friends? Sa sarili mong kaparaanan, paano ma-explain yung first gospel sa iyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan? So, discuss po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Father, thank you for fulfilling your promise of sending Jesus. Salamat talaga, Panginoon Diyos. Thank you for sending Jesus, the Messiah, to become our Savior and saved us. And our Lord to rule over us.
Thank you for the good news of salvation, that our sins are forgiven because of the suffering of Jesus. He took my sins away. Tinanggal niya yung mga kasalanan ko, nilinis ako. Right now, I declare the victory of Jesus in my life. I am now set free from the bondage of sin. Pinakawalan na ako mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Satan is defeated in my life. He is crushed already. I proclaim this victory, this victorious gospel in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay dito sa ating channel. Kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.